makikita mo talaga kung napunta lang sa tama yung mga taxes na binibigay natin sa gobyerno. Meron sana tayong ganito. Hi guys, we are officially here in Singapore. Kahapon tayo dumating and now kakalabas ko lang dun sa hostel kung saan ako nagsistay na first time ko actually mag-try ng capsule hotel. For 3 nights, it's only around 5,000 pesos. So diba, napakamura nun. Although maayos naman siya and malinis and tahimik naman yung lugar. So very okay siya for solo travel. Sasakay tayo ngayon ng MRT. So, eto yung Chinatown Station. Naglalakad ako ngayon dito sa Pagoda Street. So, mamaya, pagbalik natin, explore natin itong Pagoda Street. But for now, pupunta tayo sa Clementi. So, before kasi, 10 years ago, nag-work ako dito sa Singapore for 1 year sa construction. So, I'm a civil engineer by profession. And yun, so babalikan natin kung saan ako nag-stay before, which is Clementi area. Tignan natin ano yung mga pinagbago na. Yan, so ito ang MRT, typical na MRT station dito sa Singapore. So right now, we're in the Northeast line. So yun yung purple line nila dito. And we're going to transfer to the green line, which is yung east-west line. For the whole duration of my trip here in Singapore, I will be using my GCash card. So even dito sa MRT, pwede natin siya gamitin. So try natin kung gagana siya dito sa kanilang turnstile. Ayan, so gumana siya. Nakapasok na tayo sa MRT. So, ito yung typical na MRT station dito sa Singapore. So, makita nyo, kumpara sa atin, meron silang parang platform screen door ang tawag dito, or PSD. Ito yung harang between the passengers and yung mismong train. Safety feature siya, syempre. Walang chance na masagasaan ka or may tumalon. At dito rin sa mismong platform screen door, ang dami nilang nilalagay ng mga signages na hindi ka maliligaw dito sa kahit na noob ka or first time mo dito sa Singapore, madali mong malaman kung saan ka pupunta, sa direction. So parang eto. Ayan, so kung pupunta ang Outram Park, malalaman ko na yung train na to is dadaan sa Outram Park. Pasok na tayo. Ayan, so mag-transfer na tayo sa east-west line or yung green line nila dito. So, papansin nyo rin na people here on the escalator, they stay on the left side. So, hindi lang sa road, dahil dito left-hand drive sila, pati rin sa escalators and sa paglalakad, kailangan keep left ka lagi. Yan. So we will just follow yung mga signages papunta sa east-west line, which is the green line. So ito na yung east-west line. So ang okay dito sa Singapore, hindi sila nagtipid sa mga signages nila. So like ito, malaman mo kung ilang minutes na lang yung next train mo. So kung nagmamadali ka, pwede kang tumakbo or we can use one of these travelators. So eto, dito ulit tayo sa left side. Right now it's around 9 AM na, and so madaming tao ngayon dahil rush hour. So yan, so sobrang dami yung gumagamit ng MRT sa kanila. Yung purpose nung keep left is para yung mga nagmamadali is pwede silang dumaan dito sa right side. Pwede silang mag-overtake. So parang sa kalsada lang din. So meron ka dapat space for people na nagmamadali for them to overtake. So
Dito tayo sa East-West line, sa Green Line. So, importante kung alam mo kung saan direction ka pupunta. Kasi 'di ba? Eto, for example, makita mo naman dito, etong side na to is going to Tuwas Link. So, dadaan siya doon sa pupuntahan natin, which is Clementi. So, doon sa kabilang side naman, pupunta yon sa other direction, which is, I believe, going to the airport or going to Pasir Ris. So, ayan, airport nga siya. What's great about the mga stations dito sa Singapore is nasa center lagi yung platform. So, if ever na mamali ka ng sakay, pwede ka mag-alight sa next station and then lumipat ka lang doon sa kabilang platform. So, nandito tayo sa isang hawker center. So, iba-iba itong cuisine pag dito kayo sa mga hawker center sa mga residential areas. Kung ano yung mga nasa hawker center sa mga tourist spots, so yung mga price nila, mas mura talaga. At ito talaga yung na-miss ko dito sa Singapore. Yung mga ganito, mga turo-turo ng pagkain. At mura siya. Miss ko talaga yun kasi mura siya and at the same time, marami sila yung serving. Pwede mong gawing breakfast, pwede mong gawing lunch. Nakatupid ka talaga. So dito yung mga everyday needs sa mga locals. Dito nila binibili. So, ito naman siya. Gusto niya jewelry, nandiyan siya. Mayroon din sila mga pasalubong. Ayan, parang mini duty free nila. Ayan, mga Nutella, Starbucks, mga coffee, mga consumables ninyo. Hindi ko lahat. So, nandito ko ngayon sa parang main road nila. Ito yung Commonwealth Avenue. So, meron din silang sarili nilang Commonwealth. And as you can see, di ba, imagine niyo kung ganito yung EDSA. Na ang konti lang ng sasakyan kasi na dumadaan, meron kasi silang maganda na train system dito sa ano. So, kahit na mayaman ka, mahirap ka, mga mayaman mahirap, lahat sila gumagamit ng train system nila. Kaya mas konti yung gumagamit ng kalsada. And of course, meron din silang control dun sa dami ng licenses or dun sa registration ng mga sasakyan nila. Kaya hindi lahat ng tao nakakabili ng sasakyan. So in a way, parang na-force sila na gumamit ng public transport, which is okay lang naman kasi yun lang naman kailangan mo. You don't really need a car dito sa Singapore. So, hindi mo kailangan talagang bumili dahil napakalit lang din ng Singapore and anywhere sa Singapore makakapunta ka using public transportation. And so, nandito ako ngayon sa Clementi bus station. And ang okay dito sa mga bus stations nila, napakaayos. Parang PITX. Pero ayan, for example, may mga signages at may mga pila talaga yung mga buses. So, ayan. And then yung schedule nila, nakasulat na rin dyan. And eto mga ganito, parang eto, na-integrate na rin natin dun sa atin. Na meron na rin tayo mga integrated terminal. Parang ang yung PTEX. And then yung pinaplano na sa Taguig. And meron din yata sa North. So at least tututo na tayo dun sa mga examples na nalalaman natin sa ibang bansa. So ang pupuntahan natin is ang Clementi Avenue 4. So doon ako nagstay before. So since gusto ko lang balikan kung saan ako nagstay and yung may gusto akong kainan doon, titignan ko nandun pa rin siya. So ang sasakyan natin is 284, bus number 284. And yun, nandito naman yung first and last bus. So nagsisimula siya at 5 AM and the last bus is 12 midnight, 12:30. So yan na si 284. So yung sasakyan natin. Okay. So dito tayo sa pinakalikod. Balik gumani yung Gcash card natin. So hindi na talaga kailangan bumili ng EasyLink card.
kakababa lang natin dito sa bus 284. And we're officially back dito sa kung saan ako nag-stay before, Block 308. Dito sa may Clementi Avenue 4. Grabe, ang daming memories ang nagpa-flashback sa akin ngayon na let's take some time lang to appreciate yung mga bus stops nila. Simple lang siya, pero maayos at well-maintained. And ganito ko siya naalala 10 years ago. So, you can imagine, ang tagal na nitong bus stop na to. And it's still well-maintained, di ba? Kasi sa atin, ang mga bus stops, iba-iba yung itsura. Parang kung taga Makati ka or taga Pasay ka or taga... Iba yung itsura ng bus stops nila. Depende sa mayor. May nalagay pang malaking donated by, ganyan, congressman. Pero dito, wala. Maayos yung kanilang mga bus stops. Meron pang mga signages na ganito para malaman mo ano yung mga bus stop, ano yung mga buses na dumadaan dito sa bus stop na to. So for example, ito nga yung sinakyan natin, si bus 284. So meron siyang tatlong stops, I believe, Block 308, Block 307, tsaka Clementi Integrated. So yun yung parang main bus stop, yung Clementi Integrated. So yun, may schedule siya ng first and last bus. Then yung fares, nandito na din sa baba. So malaman mo kung magkano. Diba? Maayos. Lahat ng bus stops nila sa Singapore may ganun. So kahit nabaguhan ka, basta may common sense ka at kaya mo umintindi nung simple na matrix na yun, hindi ka maliligaw eh. So ayan, pasukin na natin yung Block 308 kung saan ako nag-stay before. Yan. Pero parang parehas pa rin. Walang nagbago. Pero maayos pa rin, malinis lahat. Amaze ako na parang yung design niya, wala nagbago, yung pintura parehas, yung mga tiles parehas. Pero parang bago, walang hindi na luma or parang well-maintained na pinturahan talaga. Ayan, so ito yung hawker center dito. So local hawker center nila. At parehas talaga yung amoy. As I remember it, 10 years ago, kung ano yung amoy niya. At ito yung paborito kong kinakainan. Nandito pa rin siya. So ako actually doon sa pinakadulong block ako. So ayan, meron silang mga maliliit na parks doon sa pagitan ng bawat building. So meron mga, ayan, may playground doon, meron mga upuan, at saka, yun, ang maraming puno. Parang hindi pinagdamot sa kanila yung greenery. Parang, di ba, kunyari sa atin, kung gusto mo ng greenery, pupunta ka sa Luneta or sa BGC or sa mga lugar na mga pang mayayaman. Pero dito, doon sa mga residential places nila na hindi naman talaga pang mayaman, provided ang kanilang mga greenery at mga plazas, mga playgrounds. So ito mga local supermarkets nila. So hindi ko lang alam kung tumatanggap sila ng card dahil nga hindi tayo nag-withdraw ng kahit na anong cash. So hopefully tumatanggap sila ng card. Try natin lumabas dito sa may playground. Actually, when I was working here before 10 years ago, hindi ko na try tumambay dito sa lugar na to dahil sobrang kabisihan ko sa work. Pati yung rest day ko, ihihiga ko na lang. Parang ayoko nang lumabas. So, yun yung downside siguro ng pag-work dito sa Singapore dahil usually one day off lang sila. Pero I'm not sure right now kung ganun pa rin. Pero when I was working here, talagang kung ano yung binayad sa'yo, dumataas ang sweldo mo, susulitin ka nila. Ganun ka workaholic yung mga nandito sa Singapore. Yan, so meron silang mga playground dito for kids, so walang gumagamit. Diba, yung mga ganitong basic na amenities, usually sa atin, kapag naka-condo ka lang, saka mo siya ma-experience, or kung nasa ano ka parang exclusive na village, ito mga gantong puno, diba? Pero dito, kahit naka-HDB ka lang, which is yung parang government housing nila dito, provided siya. At maganda at well-maintained. At doon may mga nag-zumba pa. So, diba? So parang di ko lang Zumba ba yan or
ang tawag dyan, Tai Chi ba yan? Or ano, aerobics. Parang aerobics yung mga matatanda dito. And lahat sila, ang ganda. Naka-uniform sila, naka-red talaga sila. At ito pa yung okay dito sa Singapore. Like, kung PWD ka, napakasarap mabuhay sa Singapore dahil provided lahat ng mga ganitong mga slope or ano ba tawag ito, mga inclines. At hindi siya yung sobrang tarik sa atin na sa atin kasi parang basta lang masabing nakapag-provide ka ng mga rampang ganito na kahit na ang hirap yung ating mga PWD na akyatin dahil ang taas ng slope. Pero dito, required siya na maayos siyang gamitin ng mga PWD. Meron dito mga well-maintained, yung mga grass nila, yung mga shrubs nila, yung mga trees nila. So ito yung typical na HDB ng mga Singaporeans. Yan, at tignan nyo sa taas, nagsasampay sila doon. Yan, so dito sa baba, meron mga chairs and tables dito. Usually, ito yung mga ginagamit ng mga locals dito na mga board games, mga chess. Yung maalala na yung mga matatanda. Yan, so meron na dito naka-embed na chess board. So dadala ka na lang nung sarili mong mga chess pieces. Pwede mo na siyang gamitin. Ito yung, I believe ito yung building namin before, 302. So puntahan natin siya. Nakaingit lang na ang sarap maging matanda or kung PWD ka, masarap mabuhay sa Singapore na hindi ka nahihirapan to move around. Kahit na gusto mo mag sightseeing, hindi mahirap para sa iyo dahil nga provided ang mga elevators, maganda ang pagkaka-design ng mga rampa, tama yung slope, 'di ba? So kahit mag-isa ka lang, kahit walang tumulong sa iyo, hindi ka mahihirapan. For government housing, ganito kaganda yung amenities niya. And then you have some parking there. I'm not sure lang kung free ba to or bayad siya or per unit ba siya. Pero syempre kasi hindi naman lahat ng tao dito is parang madaling makakuha ng sasakyan dahil nga sa government regulations. So eto nga, lahat ng HDB flat dito merong numbering na ganito. So 301, 302, 303. So para malaman mo or matandaan mo kung saang building ka. Ayan. So and then ang pinaka-okay pa dito, since ang mga HDB is matataas nga siya, so provided na meron siyang lift. So pakita natin nasan ba yung lift dito. So ito yung example ng lift. And yan nga, it looks exactly the same nung I remember 10 years ago. So ito yung simple lift nila, hindi siya something fancy but it works and it's well maintained. And never ko na-experience na masira yung lift nila when I was working here. So meron naman stairs din dito, so if you prefer the stairs para makapag-exercise ka. Pero let's try the lift. So yan, meron namang indicator sa taas kung nasaan na yung elevator. Although yun nga, isa lang yung lift. Pero I believe meron pa isa doon. I'm not sure. Sa iba yata meron dalawang elevators. Yan, so yan na yung lift. So, saan ba ako ng third floor? So, from the lift, ito yung example ng mga flats na pwede nyo mapuntahan dito sa Singapore or pwede nyo i-rent if ever you decide na gusto nyo mag-work dito. So, yan. Simple lang siya. Although, simple siya, it's well maintained. Na maayos siya. Oh. Diba? So, meron kang view. Ayan. View mo ay yung amenities. Nakakamiss lang yung ganito na although government housing nga to, ang ayos na expect mo sa Pilipinas para ma-experience mo yung ganito. It's either naka-condo ka, diba? It's either naka-condo ka or nasa exclusive na subdivision ka, diba? So, itong mga bagay na to, ito yung mga appreciate mo sa Singapore na binibigay na kusa sa kanilang mga citizens yung mga ganito na hindi mo kailangan magbayad ng premium para ma-experience yung mga ganitong amenities. So baba na tayo using the stairs. Maayos din naman yung stairs nila. So ayan, diba? Kalinis. Wala akong makitang
trash. So, dito tayo ngayon sa Lemon Tea Mall, basement. So, meron mga kainan dito, like, popular na breakfast place for kaya to. Actually, yung pinakagusto kong part dito sa Clementi Mall is pupunta kayo dito sa level 5. Meron sila ditong libre na library. So, pakita ko sa inyo. Ayan, so meron silang public library dito. Although yun nga yung mga books, parang gamit na gamit sila, which is good. Parang nagbabasa talaga yung mga tao. So, meron silang fiction, non-fiction. For book lovers, you can spend your whole day here. Basahin nyo lahat ng gusto nyo basahin. And this is for free for everyone. Ang dami ng upuan na pwede kayong tambayan. Yan, di ba ang saya lang? Na parang yung libreng library nila, parang hindi nila nagkakait sa mga tao yung matuto, yung education. Kahit sino pwedeng pumunta doon magbasa. Ang ganda pa ng facilities, may aircon, may mga upuan na pwede nyo mapuan habang nagbabasa. So, full day, pwede kang tumambay doon, pwede kang magbasa lang kahit anong gusto mong basahin. And dito ay meron silang Hawker Center din ng tatawag, pero nasa loob siya ng mall. Charan! Hawker Street. Hawker. So, daming tao. Pero ayun, daming choices. So, ikutan muna natin lahat. Ayan, meron silang Kaya Toast. Kaya Toast. Hokkien Mee. Fishball noodle. So, ito yung kinuha ko. This is called bakote. Pork rib soup. So we are now back in Chinatown. And now, papakita ko sa inyo kung saan ako naka-check-in. So, I booked a hostel here na para siyang capsule type na hotel. And ang binayaran ko lang is around 5,000 pesos for 3 nights. So, ito, ang lapit lang niya actually dito sa Chinatown na MRT station. And didiretsuhin ko lang itong Pagoda Street. So, pakita ko lang. Ito yung Pagoda Street. And you can find your gift shops here. And mga restaurants. But these restaurants are mainly for tourists. And I would not recommend dahil medyo pricey sila. Dahil alam nilang touristy yung area na to. So, pag alam mo yung mga touristy area, so alam mo nang na-jack up na yung mga prices. Kaya, ayun, parang hindi ko marirecommend na dito kayo kumain. Although yeah, kung gusto nyo ma-experience tong area na to, tong vibe nitong Chinatown, then okay, go ahead. You can eat here naman. So ito yung, like, we're approaching the end ng Pagoda Street and banda dito yung hotel na nabook ko. Etong hotel na binook ko is nasa dulo lang siya ng Pagoda Street. Malapit lang siya dito sa may parang statue or parang structure ng I don't know, parang Indian gods ba tong mga to. Ayan. So, ayun. Right across the street, yung Beat Hostel. Ayan. So, ito yung hotel. It's Beat 1932. So, ito yung reception area. Ayan. So, ito yung card. So, I'll just have to tap it here. So, para makapasok ako. And of course, since this is a shared accommodation, I have to be very quiet na pagpasok. Pero I'll show you the capsule type hotel and the amenities and the toilets. So, nasa second level tayo. There are rooms there. Pero yung sa amin, dito yung room. So, we have common area. And then, ito yung room. Meron din siyang parang security. And I'll have to leave my shoes here. Going inside, syempre kailangan tahimik tayo.
tayo sa number 17. Ayan. So, ayan siya. So, the toilets are around here. So, meron ditong parang washer kung gusto nyo maglaba. Then, mga sampayan. Here, meron parang common area. And then, yan. May open area dito. Then, you have your toilets here. So, pwede ka maligo and pwede ka yan, may shower siya. May sink. So, yan, may libre na siyang soap and shampoo. Malinis naman siya in fairness. And here is some consumables like comb, toothbrush, and a shaver. Yeah, so we're now here in Bugis Street. Ito ay isa sa pinaka-sikat na bilihan ng pasalubong dito sa Singapore. So, para natin to sa atin siguro Divisoria or Baclaran. Pero eto sana yung pwede natin gawing model kung ano yung pwedeng maging potential ng mga lugar na yun. Paglabas mo pa lang ng train, meron ka ng access dito sa kanilang shopping area. So, marami mabibili dito. May mga pagkain, pasalubong, damit. So, ayan, mga electronics, mga pabango. You have mga purse, 2 for 12, 2 for 15. Mga keychains and magnets, 4 for 10. Ayan, mga anik-anik. You have here mga bags na Singapore, 2 for 18, 2 for 15. Mga chocolates, mga 4 for $10. Meron ding 3 for 10. You have mga t-shirts, 2 for 30. Meron ka din food dito, mga turo-turo. Yan, mga $4, $3.50. So, medyo magiging mapili ako sa mga bibilhin kong pasalubong dahil wala tayong check-in baggage. Trinay ko na kung kaya ba, hand carry lang yung gamitin ko. So, ito yung challenge natin na bibili ng pasalubong but hindi ako pwede mag-over dun sa 7 kilogram na limit ng hand carry. Ayan, may mga fruits din. Siyempre, hindi mawawala ang durian. So, amoy durian talaga sa Singapore kahit saan ka pumunta. Chocolates. Pero yung chocolates kasi mabigat siya. So, I don't think kukuha ako. So, wala akong nakitang gusto kong kainin. So, dito sa trip na to, parang gusto ko lang kainin yung mga na-try ko na before, na na-miss ko talaga na kainin. Like 10 years ko na hindi siya nahain dahil wala akong nahanap na parehas niya sa Pilipinas. So yun yung mga pagkain na gusto kong kainin. Although same price siya sa Chinatown din naman. So I think doon na lang ako bibili bago ako mag-check out. We just finished na ang pag-explore dito sa Bugis Street or Bugis area. So I decided maglakad ako hanggang sa may Marina Bay Sands dahil from here, dire-diretso lang yung dadaanan. Ngayon na mga around 4 p.m., 5 p.m., masarap maglakad-lakad dito sa Singapore. And parang hindi ka rin matatakot na yung dadaanan mo ba is pedestrian friendly dahil halos lahat naman ng lugar dito, lahat ng sidewalk dito sa Singapore is pedestrian friendly. And syempre, safe din lalo na sa mga solo na female travelers. So yan, didiretsuhin ko lang tong street na to. So halos lahat naman ng tatawiran dito sa Singapore is usually may pedestrian crossing. And then kung tatawid ka, you just have to press this. Pero yun yung ma-appreciate mo dito sa Singapore na well-maintained yung mga markings nila sa road. Kaya maayos yung flow nung traffic, yung flow ng mga pedestrians. And also, if may mga ganyan na construction, may standard siya nung pagkakagawa nung harang ng mga construction na ginagawa nila. So, merong standard na sinusundan pati sa mga temporary structures tulad nito.
Then yun, kung napansin nyo kanina, merong mga bikers na mismo dito sila sa or dito sa sidewalk sila dumadaan. Dahil kung kumpara sa atin, 'di ba? Usually sa mga roads natin, doon nila nilagay yung bike lane. Pero dito, parang dito, ayan, may marking sa floor na bike lane nito. Dahil nga ang mga sidewalk nila is well designed na maluwag siya. So kahit na may bikers dito, hindi siya unsafe para dun sa mga dumadaan na mga pedestrians na hindi sila magkakabanggaan, na hindi magkakasalubong dahil nga ang luwag naman ng sidewalk kasi nila. Pag may mga bikers naman na dadaan sa likod mo or meron naman lahat sila, I don't know if it's required, pero meron silang mga parang ang tawag dito, mga horn or mga bell to signal na dadaan sila sa likod mo. So pag narinig mo naman, syempre tatabi ka rin naman eh. So yun lang, little things, pero sana ganun din sa atin. Kaya I hope you guys will follow and subscribe to this channel para if you like this kinds of content na more na hindi lang more on travel but travel with a purpose. Yung tingnan natin na yung okay, akala natin okay na sa Pilipinas, pag nakita pala natin sa ibang bansa, may mas okay pa. Kasi makikita mo lang yung mali sa sarili mong bansa kapag na-experience mo na yung magaganda na ay kaya palang ganito sa ibang bansa. Yan, so we decided to eat here in Glutton's Bay. So ito ay isang tourist area but relatively cheap yung mga food nila dito. So what I ordered is yan, so nag-alarm na siya. So this is a seafood laksa. And it's 7.5 SGD. And then iced lemon tea, so 250. And that's it. Ayan, so nakarating na tayo dito sa may Marina Bay. So ito yung Marina Bay Sands, yung sikat na hotel with 3 towers. And banda doon is yung city center, which is andun din yung Merlion Park. So lakarin natin hanggang dun sa Marina Bay Sands. Ayan, so ang daming nag-jogging dito sa area na to. Ayan, so sa likod natin yung city center ng Singapore. So just some quick facts about Singapore. Ito ay isang city-state, which means na is isang city, isa din siyang country. So walang capital ang Singapore kasi nga yun na mismo yung capital niya, yung city na yun. Parang Singapore is considered an interracial city. So meron kasing 4 na main ethnicities dito. And they have 4 languages, mainly English, yung Mandarin for the Chinese, and then meron ding Malay for the Malay people here, and yung Tamil, more of the Indian descent na mga nandito. As for the land area, ang land area ng Singapore is around 700 square meters. So for comparison, Metro Manila is around 600 square meters. So hindi nagkakalayo yung area ng Singapore and Metro Manila. So Metro Manila can really learn from Singapore dahil nga almost same size lang sila. So how they manage, how they do things, we can learn a lot from Singapore. Ayan. So merong area dito na merong construction. Pero makita natin sa harap natin, nandun yung Singapore Flyer. So ito yung sikat na Ferris wheel nila dito. Ayan. So we're here na sa Helix Bridge. Helix. Yun yung pangalan ng bridge na to. So pakita ko sa inyo. Ito ang Helix Bridge. So napakaganda ng design ng bridge na to. Although pedestrian bridge lang siya, mapapansin nyo na kahit na pedestrian bridge lang, talagang pinag-iisipan yung design. Lalo na nandito siya sa isang prominent na tourist area. Talagang kung gagastusan ng gobyerno pala yung mga
facilities na pang tao is maganda yung kilalabasan. May mga pailaw, safe daanan. Ayan, pwede pa pala ang mga ano dito, mga bicycles. Ayan, so mga may nagbabike. Diba? So parang makikita mo talaga kung napunta lang sa tama yung mga taxes na binibigay natin sa gobyerno. Meron sana tayong ganito. Meron ditong isang parang view deck where you can see the entirety of Singapore at night. So banda doon is yung city, which is nasa New Merlion. Ito yung theater, art museum yata to. Science and Art Museum ang tawag nila. And yun na nga, Marina Bay Sands and the Helix Bridge. Parang yung kabuuan nitong area na to, it's well planned. May urban planning. And then talagang pinag-isipan pati yung lighting. Yun na. Just for example, etong Science and Art Museum na to, parang ilang revisions yung ginawa dito bago nakuha yung shape. Dahil yung unang shape daw nito, para siya mga saging. So, ang pangit daw ng itsura niya nung una. Pero nirevise nila yung, ilang beses na nirevise yung design nito para makuha yung shape na parang ano daw siya, lotus na flower or parang kamay daw siya na nag-welcome sa'yo papuntang Singapore. So imbes na ang una mong maiisip is parang a pile or a bunch of bananas daw. Ayan, so fun fact lang about dito sa Marina Bay Sands. Ang tawag dito sa area na to, yung nakausli, yan yung cantilever. Fun fact lang, etong cantilever na to ay inakyat siya ng isang buo. Doon siya sa taas kinabit. Pati yung mga dugtungan ng tatlong buildings, isang buo siyang inakyat, tas doon na rin ikinabit pagdating sa taas. So, some facts lang din about Singapore. It's 3 to 4 hours away from Manila. And then, ang location niya is just below Malaysia and then above Indonesia. Before, ang Singapore ay part ng Malaysia, pero parang in the 1950s, humiwalay siya sa Malaysia. Ayan, so nandito na tayo sa ilalim ng Arts and Science Museums. Napakalaki niya. And yung design din niya parang cantilever din. So ang daming bakal lang ginamit nito sa loob para lang mas stay niya yung ganitong shape nang hindi bumabagsak. So yung ilalim niya, nandun lang yung sa gitna yung mga poste. Dito sa bandang to, kahit ang bigat nitong structure na to, walang nagsusuporta sa kanya sa ilalim. Ang daming nag-jog dito sa area na to. So dito mamaya sa area na to, I believe meron parang light show. So mga alas 8 siguro yon. So manonood din tayo noon. Right now, it's around 7:30. So maghihintay tayo ng around 30 minutes para mapanood yung light show na yon. Ayan. So dito sa loob, merong mall. More on luxury items yung nasa loob. At sobrang hangin dito sa labas. Ang sarap dito sa labas. Daming tao. Kasi usually dito sa Singapore, syempre mainit. Dahil nga, tropical siya. Mas malapit ang Singapore sa equator as compared sa Pilipinas. So sobrang init dito minsan, pero ngayon medyo ang lamig at ang hangin niya. So ang sarap maglakad-lakad dito sa labas ngayon. Singapore was colonized by the British, kaya ang daming structures dito na naiwan from the British colonization. Yun din, doon galing yung mga parang icons nila like Raffles, diba? Fullerton. Yun, doon galing yun sa colonization nila from the British. Ayan. So, pumasok muna tayo dito sa loob ng Marina Bay Sands. So, maraming luxury brands dito. So, meron kasi ding casino dito. So, yung mga high rollers, after nila mag-casino at nanalo sila, syempre, yun dito nila gagastusin sa mga luxury items dito sa labas. Although, hindi ko lang sure kung banned ba ang mga locals na mag-casino dito. Kasi syempre, casino, yung buhay ng mga citizens mo, maaaring mapektuhan kapag nasobrahan sila or nalulong sa gambling. So, meron mga countries na hindi ina-allow yung mga locals nila. So, mga foreigners lang yung pwede mag-gamble sa mga casino. Ayan, so punta na rin tayo dito. Hanap tayo ng place. Saan kaya maganda ang place dito? Siyempre, doon tayo sa bandang gitna. Ayan, diba? Ang ganda ng Singapore. Grabe, oh. Yung mga ilaw, parang lahat ba ng office na yan, meron pa rin tao hanggang sa oras na to. Parang hindi ko maisip hanggang gantong oras, ang dami pa rin nasa office. Ganun ba ka-workaholic yung mga nandito?
Ayan, so everyone is, I think dito yung center kasi mayroon parang structure dun sa gitna. Ayan, so dito tayo sa loob ng Marina Bay Sands. Yan, so mag-window shopping na lang tayo dahil medyo mahal ang lahat na nandito. Buti pa dito sa Singapore, wala masyadong pila sa fila. Kaya medyo maingay dito sa ST Lauder. Pero yung dito, Red Ray-Ban, hindi cake ang tinitinda. At least dito sa Singapore, hindi kayo mawawala ng parking kasi maraming... Okay, sana na-gets nyo. Wala akong maisip na joke actually dito sa pangalang to. So kayo na bahala. Uwi na tayo guys. Ayan, so mag-MRT na tayo. Dito tayo sa Blue Line, Downtown Line. Dito na tayo sasakay.